Blessed day, my dear brothers and sisters, no? Magandang araw, mayong adlaw sa ating lahat. What we're going to talk today po is unforgiven sin. John 14:6 ang sabi nun, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. On the other hand, only unforgiven sin, yeah, ang sanhi na hindi tayo makapunta sa langit. Amen? So, we're going to talk about it biblically po mga kapatid. Sabi dito po sa Isaiah 59 verse 1 and 2. In English po, listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is his ear too deaf to hear your call. It's your sin that have cut you off from God. You see, it's our sin that cut we off from God. Because of your sin, he has torn away, yeah, he's torn away and will not listen anymore. Your hands are the hands of murderers, yeah. Your hands are the hands of murderers, and your fingers are filthy with sin. Your lips are full of lies, and your mouth spews corruption. Isaiah 59 verse 1 to 3. Yeah, sa Tagalog po, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Yeah, hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at hindi na siya makikinig sa inyong mga dalangin. Pumapatay kayo ng tao at gumagawa pa ng ibang mga kasalanan. Nagsisinungaling kayo at nagsasalita ng masama. So, in Isaiah 59, dito po sinabi bakit po hindi tayo marinig ng Lord. Amen. O kaya bakit po ang Lord ay will not listen sa atin kasi po sa ating mga kasalanan. Well, Satan will always tempt us every second of our life. But it up to us if we give in to that temptation. Once we give in, gagawin natin yung mali, nagkakasala na tayo. At yun po yung dahilan, yeah, na tayo po hindi makapasok sa langit at hindi uunlad ang buhay natin. Ngayon, meron bang paraan? Yes, kaya may grasya ang Diyos binigay. Yeah. Meron siyang sinasabi doon sa 1 John 1:9 na tanging tayo po ay ko-confess natin yung kasalanan natin. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So, yung unforgiven sin po, habang may buhay pa tayo po, at naalala natin yung mga kasalanan natin po, we can ask forgiveness from God. And do not do it again. Do your best not to do it again. Amen po. So yun po yung inexplain po dito mga kapatid, no? Ang kasalanan nandyan lang yan. Ang temptation, palagi yan. Pero ang grasya ng Diyos, God will always forgive us. 70 times. You know, that means unlimited yung forgiveness ng Diyos habang buhay pa tayo. Amen? So yun po yung sanhi. Yeah, ang isa lang ang sanhi na hindi tayo uunlad at hindi tayo makapasok sa heaven kasi meron tayong kasalanan na hindi natin na-ask ng forgiveness or na-repent or na-confess sa Diyos. Now, ang kasalanan din, ito po yung sanhi na habang buhay pa tayo po ay hindi tayo uunlad. Let's read. Yeah? Let's read Proverbs. Tingnan natin po. So, ang sabi sa Proverbs po, ito. Sabi niya rito po, people who conceal their sins will not prosper. Okay, will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Blessed are those who fear to do wrong. Yeah. Blessed are those who fear.
natatakot to do wrong, but the stubborn are headed for serious trouble. In Tagalog, hindi ka uunlad. Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Hindi mo i-confess ba? Ngunit kung ipapahayag mo ito at talikdan, kahahabagan ka ng Diyos. You see, take note, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. So we cannot be prosper. Yeah? Habang buhay pa tayo at tayo po meron tayong mga kasalanan na hindi natin na-confess sa Diyos, hindi po tayo uunlad. Yun ang sinabi ng Lord, biblically. So kailangan para gusto nating umunlad sa buhay, kailangan yung mga kasalanan natin, we need to confess. Yeah, we need to repent. We need to tell God and ask for forgiveness. Amen. Sabi dito sa 14, mapalad ang taong laging may takot sa Panginoon. Mapalad, we are always blessed na kung may takot tayo sa Diyos. Kasi, if we have fear in God, we ask for repentance we ask for forgiveness Di ba? So natatakot din tayo na magkasala. Tatalikuran natin yon. Kasi alam natin na hindi tayo uunlad. At the same time, hindi po tayo makapasok sa heaven. Mapalad ang taong laging may takot sa Panginoon. Yeah, kung tayo po palagi tayong may takot sa Diyos, tinatalikuran na natin mga kasalanan natin, at kung tayo po kung nagkakasalaman, we need to confess and repent it, and God will give us mercy. Yeah, and God will forgive us. That means, uunlad tayo habang buhay pa tayo, at kung tayo po ay mamatay na, then we have a chance to go to heaven. Pero, yung mga tao po na matigas ang ulo, ngunit mapapahamak ang taong matigas ang ulo. So, you want trouble, you will find trouble every now and then kung matitigas ang ulo natin na hindi tayo babalik sa Diyos at humingi ng patawad sa ating mga kasalanan. See, reminder, sabi ni Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. But the only one, that one thing na hindi tayo makapasok sa heaven is unforgiven sin. It's not only sin. Kasi if you committed a sin, it can be forgiven through confession and repentance to our Lord. At talikuran na natin yung mga kasalanan na yan. Pero po mga kapatid, kung hindi natin talilikuran, hindi natin ask forgiveness from God, will not confess it, then there is a huge chance na hindi tayo makapasok sa langit. At the same time, habang buhay pa tayo rito, hindi tayo uunlad. It's your choice. Ito yung salita ng Diyos, Isaiah 59 verse 1 to 3, and Proverbs 28, 12 to 16. 12 to 14. Amen? Have a blessed day mo mga kapatid. Sana po itong maliit na mga Bible verses ay mag-remind sa atin na every unforgiven sin will cause us not to go to heaven. Kaya what you wait? Anong hinintay nyo? Ask forgiveness, repent, and do not do it again. Talikuran na natin para unlad ang buhay natin. At the same time, at the end of the day po, tayo po ay makapasok sa langit. Amen? God